Mapagpalang araw pong muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po akong manalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay nga Panginoon, napakabutin po sa aming buhay, sa kabila ng aming mga pagkukulang at sablay namin sa buhay. Patawad po Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. Buong puso po kami nagpapatira pa sa iyong harapan. Humingi po ng tawad, O God, na patuloy kayo po manguna sa aming buhay. Siyasatin mo nga po aming puso. Sa lahat ng nagawa naming malihaka ng puso na hindi tama, patawad po Ama. At dalangin po namin, O God, na patuloy kami po yung pangunahan. Naway iyo pong matanggap ito po ang aming mga devotion at maging blessed po sa bawat isang nakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Ayon po mga minamahal sa napakapopular na lagi po natin pinag-aaralan halos tungkol po dito sa Luke chapter 16 mga minamahal. Mula po sa verse 19, ito po yung isang istorya na talagang masasabi nating kinakailangan nating maunawahan. The truth about hell mga minamahal. Sapagkat kung mapapansin po natin, talagang ito po'y binigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi ng Biblia. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid in his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumb which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Kita niyo po yung kalagayan po mga minamahal. Ito pong matandang mayaman, siya po yung nagpa-party everyday, purple linen ang suot niya. Mga minasamantalan itong si Lazarus, sabi ng Biblia, ay isang mahirap lamang, namumulot lang po ng mga nalalaglag na mumo dun sa nalalaglag sa hapag ng mayaman. And it came to pass that the beggar died. Namatay po itong beggar at dinala ng mga angel kay Abraham's bosom. And the rich man also died. At ito po nangyari mga. So pareho na silang patay mga minamahal. At dinala po itong si Lazarus mga minamahal doon sa Abraham's bosom. Ito pong matandang mayaman na inilibing. Verse 23, and in hell he lift up his eyes being tormented and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Can you send forth Lazarus that he may dip the tip of his finger to water to cool my tongue, for I am tormented in this flame? Kita niyo mga minamahal. Humihingi po siya ng isang patak ng tubig. Nautusan si Lazarus na idaw doon dulo ng daliri at yung isang patak ng tubig ay patak sa kanyang dila sapagkat napakainit sa lugar ng kanyang kinilalagyan. Ito po ang sabi ni Abraham sa verse 25. But Abraham said, Son, remember that thou in lifetime receivest good things. Tumanggap ka ng mabuting bagay. Likewise, Lazarus, evil things. So, hindi naging maganda yung kapalaran nitong si Lazarus nung siya'y nabubuhay. Ngayon, sabi ni Abraham, siya naman ay kinokomfort at ikaw ay pinahihirapan at nagdurusa. And besides, sa verse 26, between us, there is a fixed gulf. Merong bangin ng pagitan. Upang ang nariyan na hindi na pwedeng pumarito at ang narito hindi na pwedeng pumariyan. Yun po sinasabi ni Abraham. At siya nakiusap ulit. Verse 27, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him in my father's house. For I have still 5 brethren, may 5 pang kapatid na buhay, upang sila'y warningan, patotohanan, at huwag nang matulad sa lugar na ito ng pagdurusa. Ang sabi ni Abraham sa verse 29, and Abraham said unto him, they have Moses and the prophet. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they persuaded, though one rose from the dead. Idinidin dito mga minamahal, na makikita ho natin na nakikiusap yung matandang mayaman na kahit utusan na lang si Lazarus, pabayaan na siya, wala na siya magagawa. Nandun na siya sa lugar ng pagdurusa, pwedeng warningan yung kanyang kapatid na 5 na nabubuhay pa, na patotohanan, na huwag nang matulad sa lugar ng pagdurusa. Ganon mga minamahal ang kanyang pakiusap kay Abraham. Alam niyo mga minamahal, ito pong hell ay
binanggit ng mas maraming beses kaysa sa langit ng ating Panginoong Kristo. At sinabi din niya po sa Matthew 18, verse 8 and 9, "Nevertheless, if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life or maimed, rather than have 2 hands or 2 feet be cast to everlasting fire. If thine eye offend thee, pluck it out, cast it out from thee. It's better for thee to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes be cast into hell of fire." So makikita mo natin dito, kung ang isang paa mo ay dinadala sa kasalanan, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, putulin mo yan. Mas maganda pang lumpukan na pumunta sa kaharian ng langit kaysa itulak ka niyan papunta sa everlasting fire. At kung nagkasala ang kamay mo, putulin, sabi po ng Biblia. At sabi nito, kung nagkasala ang isang mata mo, dukitin mo yung mata at itapon. Mas maganda pang pumasok ka sa langit na may isang mata kaysa 2 mata mo dadalhin ka sa hell of fire. God give us a lot of warning, mga minamahal, sapagkat ito pong eternal fire ay nakareserve po ito dun sa mga rebellious na angel na nagrebelde sa Panginoon. Hindi po talaga ito para sa tao eh. Masakit po itong katotohanan na ating maintindihan na ito pong impyerno yung ating pinag-uusapan, sapagkat po walang hanggang kaparusahan. Tiyak po ang kamatayan ay darating sa bawat isa. Sabi po yan ng Hebrews 9:27, "For it is appointed unto man once to die, but after the judgment." Darating po ang panahon na tayo pililisan sa mundo ito. Pero po merong eternal na langit at merong eternal fire na kaparusahan, mga minamahal. At ang eternal fire na yan, yung kamatayan, mga minamahal, yung spiritual death, yung darkness na sinasabi po ng Biblia, mga minamahal, na malagim na kasasapitan, mga minamahal. Yung everlasting fire, napakainit. 1,000 degrees, mga minamahal, ang kainitan po dyan, mga minamahal. Kanya, mga minamahal, ang sabi po ng Revelations 21:8, "But the fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, the whoremongers, the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Mga minamahal, ang lahat ng tao bound to hell. Subalit kinakailangan mo na pagsisihan ang iyong kasalanan, talikdan, talikuran, at tanggapin po ang Panginoong Kristo bilang Lord and Savior. Hindi po nais ng Diyos na mapunta po ang bawat isa sa impyerno. Subalit ang tao po ang pumipili dyan. It's your choice. Ang Biblia po, yes, the Bible is full of truth. Subalit, ano po ang kailangan natin gawin? Hindi naman lahat kayang tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Andun po yung katigasan ng bawat puso na inaakala natin ang ating kabutihan. Ang ating paggawa ng tama ay sapat na upang tayo makaligtas po sa sinasabi ng Biblia na eternal fire, yung everlasting fire sa apoy ng impyerno. Mga minamahal, maaaring itong topic na ito paulit-ulit nating narinig, subalit patuloy nating dinededma, hindi natin binibigyang halaga. Ang lahat ng ating pong pinag-aaralan at kaunawaan ay nagnanais na bawat sa atin magkaroon ng kaliwanagan, kaunawaan, upang itong eternal fire ay tiyak na maiwasan ng bawat isa kapag lumisan po sa mundong ito. Tiyak ang kapahamakan sa apoy ng impyerno sa bawat isang walang tamang relasyon kay Kristo. Hindi po reliyon, kundi pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Masabi po ng Biblia sa Romans 10:9, "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved." Kasi ang puso natin, ipapahayag yung ating mga kasalanan, mga minamahal, at tatanggapin po si Kristo sa ating puso bilang Lord and Savior. Sabi po ng 10:13, "Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas." Anumang katayuan, anumang sitwasyon ng buhay, kinakailangan, mga minamahal, na ang ating Panginoong Kristo ating pong tanggapin sa ating mga puso bilang Lord and Savior, sapagkat yun lamang po ang kaparaanan upang malampasan po natin, maiwasan po natin itong apoy ng impyerno. Kinakailangan pagsisihan ng mga kasalanan, talikdan po natin, gaano man karumi, gaano man kasama ang ating mga nagawa, talikuran po natin, pagsisihan, at tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo sa ating mga puso bilang Lord and Savior.
Yun po ang nais natin sa bawat isa na sinasabi ng Panginoon. Siya'y kumakatok sa bawat pintuan ng bawat puso. Naghihintay lamang na siya po'y ating papasukin. Alam nyo, ang Diyos ay Diyos, makapangyarihan po siya. Kung nanaisin niya na buksan ang puso natin, magagawa niya. Subalit mga minamahal, ito po'y personal na decision po natin. Gusto ng Panginoon bukal sa ating puso na siya, anyayahan natin sa ating buhay. Tanggapin natin bilang Lord and Savior. Mga minamahal, napakasimple po ng salita ng Diyos kung ating pong unawahin ating nanamnamin. Nawa, sa simpleng paalala, ang katotohanan tungkol sa impyerno, maunawaan po natin at may maging warning sa bawat isa na ito na po yung tamang panahon na tayo po'y kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior. Nawa, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong paalala sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig kung paano binigay mo po ang iyong buhay sa amin, O God, upang ang sino man bawat sa amin sumampalataya, wag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin ang bawat sa ito nga po'y pahalagahan at dalangin po namin na magkaroon ng desisyon po, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa. Sa iyo lang po ang papurit. Pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa and God bless us all. Thank you po.